Okay, let's take on addition of similar fractions. Similar fractions are fractions whose denominators are the same. So we have example of similar fractions whose denominators are the same. Dito na tayo sa ating addition of similar fraction. So balikan natin ang rule in adding similar fraction. So ano ba yung rule ng pag-add ng similar fraction? So to add similar fraction, add the numerator and copy the common denominator. So dali lang. Ibig sabihin, i-add lang natin yung kanilang numerator, then copy the common denominator. Bakit sinabing common? Dahil pareho nga ang kanilang denominator. So i-add natin. So we have 1 plus 3. So we have 4, then copy the denominator which is 6. Kopyahin lang natin yung kanilang denominator. So ito na yung ating result, 4 over 6 or 4/6. So ang nakasaadon sa ating rule, reduce your fraction to the lowest term. How to reduce fraction to its lowest term? So, ang rule in reducing fraction sa kanyang lowest term ay hahanapin natin ang GCF, ang greatest common factor. Ano yung greatest common factor? The greatest number that can divide the numerator and denominator exactly na wala. Mahanap natin ang kanilang GCF sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang factors. Ang factors ng numerator at factors ng denominator. Ano yung factor ng 4? Ano ba yung factor ng 4? 1 times 2 times 2. 1 times 6. So 2 times 3, hanapin mo natin yung kanilang greatest common factor. Meron tayong 2. Kaya itong 2 ay tinatawag nating greatest common factor or GCF. So ito ngayon ang gagamitin natin sa pag-divide ng ating fraction para ma-reduce ito sa kanyang lowest term. So i-divide natin ang 4 divided by 2, yung 6 divided natin sa 2 para makuha natin ang fraction in its lowest term. So 4 divided by 2, so you have 2, then you have 6 divided by 2, ang result natin ay 3. So the result is 2/3. Ito na yung fraction in the lowest term. So check na to kasi na-reduce na natin. Huwag hayaang ang sagot nyo ay 4/6 dahil itong fraction na ito ay hindi pa sa lowest term. Pag ito lang sagot mo, mali yan kasi nasabi ng ating rule, always see to it na na-reduce natin ang ating fraction to its lowest term. So dito tayo sa ating pangalawang example. 8/12 or 8/12 plus 2/12. Add the numerators. I-add natin. 8 plus 2, meron tayong 10. So copy the denominator which is common denominator which is 12. Hahanapin natin ang kanilang GCF, greatest common factor. So ano ba ang factor ng 10? Siyempre, yung unang factor niya is 1 times 10. You have 2 times, so dito tayo, denominator, 12. 1 times 12. So you have 2 times 6. Mayroon tayong 3 times 4. So
Maliban dito, wala na tayong ibang factor. So, ang kanilang greatest common factor ay 2. So, ibig sabihin, ito na yung gamitin natin. Divide ang ating fraction para ma-reduce natin into sa kanyang lowest term. So, 10 divided by 2, then 12 divided by 2, 10 divided by 2, we have 5. Then we have 12 divided by 2, we have 6. So, ang fraction to the lowest term ay 5/6 or 5/6. So, ito na yung ating fraction in the lowest term. Dito na naman tayo sa ating sunod na example. Mixed fraction or mixed number. Bakit tinatawag na mixed fraction? Tinatawag itong mixed fraction kapag mayroong whole number at saka fraction. So, mix nga kung tawagin. Halo. May whole number, may fraction. So, ano ba ang role na sinusunod kapag nag-add tayo ng mixed fraction? So, kapareho pa rin ang role na sinusunod natin tulad ng kapag add ng similar fraction, i-add natin ang numerator, then copy the common denominator. So, ang nakakaiba lang ay mayroon siyang whole number. So, ang unang gagawin natin, i-add natin yung kanilang whole number. So, we have 3 plus 2. Yung result ay 5. Then, i-add natin yung kanyang numerator. So, natin 2 plus 5, 7. In copy the common denominator, which is 8. Copyhan. So, 5 and 7, 8. Ang ating fraction ba ay nasa lowest term. Ano ba ang factor ng 7? 1 times 7. Ang factor ng 8, 1 times 8, 2 times 4. So, may kaparehong factor ba sila? Wala. So, ibig sabihin, ang ating fraction ay nasa lowest term na. Hindi na kailangang i-reduce. Pag nakikita natin na yung ating fraction ay wala ng kaparehong factor, ito ay nasa lowest term na. Example na ito, ang ating answer ay nasa lowest term na. Next tayo. Ito tayo sa next example. So again, i-add natin una ang whole number, 6 plus 4. So we have 10. Then add the numerator, 4 plus 5. We have 9. Then copy the common denominator na 12. 10 and 9, 12. So, ang fraction ba natin ay nasa lowest term? Hanapin muna natin ang factor ng bawat isa. Factor ng numerator, factor ng denominator. So, ito ang gagawin natin. So, hahanapin na naman natin ang factor ng 9. 1 times 9. Ito yung una. Ito bang sunod? Meron tayong 3 times 3. So, maliban dyan, wala na tayong ibang factor ng 9. So, dito naman tayo sa 12. Ano ba factors ng 12? So, we have 1 times 12. Ito yung una. Ano pa? 2 times 6. So, mahalaga na nakamemorize ka talaga sa inyong table of multiplication para madali sa iyo ang paghanap ng ating factors. So, ano bang sunod? 3 times 4. So, mayroon pa ba? So, wala na yata. So, ito na yung tinatawag nating factors ng ating 12. So, dito na tayo uli sa ating tinatawag na greatest common factor. Siyempre, wala na yung 1 kay di man yung greatest. Hanapin natin yung sunod. So, mayroon siyang, wala siyang 2. Ang 9. So, may 3. May 3 din dito. So, wala siyang 6. Ang 9, walang 4. Kaya ito na yung ating greatest common factor.
Kasi ito yung pinakamalaking number sa numerator at denominator na magkapareho. Ang kanilang factor. So ito na yung gagamitin natin para ma-reduce ang ating fraction into its lowest term. So i-divide natin yung ating numerator by 3, denominator also by 3. So divide natin. Anong magiging result? 9 divided by 3, we have 3. 12 divided by 3, we have 4. So, copy uli yung, huwag kalimutan yung 10 kasi may whole number man tayo. So, copy natin yung 10. So, ang ating fraction in the lowest term is 10 and 3/4. So, na-reduce natin ang fraction into its lowest term dahil sa kailangan kunin natin ang kanilang GCF, greatest common factor. So kapag mixed fraction, may kasamang whole number, unahin natin pag-add ang whole number, ini-add ang ating fraction. Dahil similar fraction man, i-add natin ang kanilang numerator and copy i-common denominator. So napakadali lang. Sundin lang yung step by step na ginawa natin. Madali lang ang pag-add ng similar fraction.